ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 6 na individual, kabilang ang 2 rescuer, patay matapos mahulog sa irrigation canal ang isang tricycle sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Dating Pangulong Digong Duterte, pinadidisbar sa Korte Suprema. Big time oil price hike, nakaamba na naman sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, bahay ng dating kapitan ni Raid matapos umanong gawing drug den ang sariling pamamahay sa Maguindanao del Sur. Sa MBC TV Sports, Heidelin Diaz mapapabilang sa PSA Hall of Fame. At sa showbiz pattern, Maris Racal inilabas ang kantang Perpektong Tao matapos ang kinasangkutang kontrobersiya. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 6 na katao matapos mahulog sa irrigation canal ang isang tricycle sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang sakay ng sasakyan, grupo pa man din ng mga elementary students. Ang buong detalye alamin sa report ni Grace Sansano. Nauwi sa isang malagim na trahedya ng aksidente ang pagkamatay ng 6 na katao matapos nga na mahulog ang sinasakyan na tricycle ng mga ito. Galing sa paaralan ang 8, kabilang dito ang magkapatid at magpipinsan habang minamaneho ng tiyahin nila o auntie na si Angelica Sinense, 34 anyos. Binabaybay ng tricycle ang bahagi ng Sitio de la Rosa sa Barangay Balok sa Santo Domingo, Nueva Ecija nang biglang mawalan ng kontrol na at mahulog nga matapos kumalas ang pagkakakabit o pagkakadikit ng bakal mula sa sidecar at ng motorsiklo. Batay sa initial na investigation ng PNP ng Santo Domingo, nasa edad 6 hanggang 10 taong gulang ang sakay ng naturang tricycle na pawang mga elementary pupils. Sa 8 sakay ng tricycle, 4 ang patay. Kabilang din sa namatay ang 2 magbayaw na nagre-rescue sana sa mga ito. Kinilala ang magbayaw na magre-rescue sana sa mga ito na unti-unti ring lumubog, si Fernando Madukdok na 59 anyos at si Joel Trinidad 49 anyos. Habang ligtas at na-rescue naman ang 4 pa na mga sakay ng tricycle. Ayon sa Chief of Police ng Santo Domingo na si Major Melchor Pereja, nagtulong-tulong ang ilang mga residente, gayon din ang rescue team mula sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Santo Domingo. Dito ay tinulungan nila at nagsagawa ng rescue and search operation. Bagamat ilang oras pa bago natagpuan ang mga labi ni Angelica Sinense, ang tiyahin at nagsisilbing driver ng tricycle, naisugod pa ang mga ito sa pinakamalapit na hospital, subalit idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP habang iginagalang pa rin naman nila ang pagluluksa ng pamilya. Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkahalo namang galit,
Duda at lungkot ang naramdaman ng pamilya Alvarado matapos maiuwi sa kanila ang tamang bangkay ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Jenny. Nangako naman ng Department of Migrant Workers o DMW na iimbestigahan nito kung paanong napagpalit ang mga labi na unang iniuwi sa kanilang pamilya. Tinutukan yan ni Tina Nolasco. Ubos na ang luha ng pamilya ni Jenny Alvarado, ang babaeng OFW na nasawi sa Kuwait, nang maiuwi na sa Pilipinas ang tamang labi nito kagabi. Ito'y matapos mapalitan ng galit ang lungkot at dalamhating kanilang nararamdaman nang unang dumating sa Pilipinas ang bangkay ng kanyang katrabahong Nepali na naipalit sa labi nito. Sinalubong ng pamilya Alvarado ang kanyang bangkay nang may halong pagdududa dahil baka mali na naman na labi ang dalhin sa kanila. Selyado nang lumapag sakay ng Kuwait Airways ang kabaong ni Jenny na agad isinakay sa ambulansya patungong Cavite upang isailalim sa otopsiya at nang matukoy ang tunay na dahilan ng pagkasawi niya. Kasama sa mga sumalubong sa bangkay, sina DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mga tauhan ng OWA at iba pang ahensya nitong Webes. Sa pagkakataong ito, tamang labi naman ang dumating sa pamilya na mismong si Jenny na. Gayunman patuloy na nagdududa ang pamilya Alvarado sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanilang kaanak na unang naiulat na dahil umano sa suffocation mula sa heating system sa kanyang pinagtatrabahuan. Una namang tiniyak ni Kakdak na gagawin ng pamahalaan ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Jenny at ibibigay ang karampatang tulong sa naulila nitong pamilya. Humingi rin ng pasensya ang DMW sa pamilya Alvarado dahil sa nangyari at sinigurong tinutukoy na kung sino ang may pagkakamali sa pagkakapalit ng mga labi. Pinag-aaralan na rin ng ahensya ang posibilidad na ibalik ang deployment ban sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ni Jenny at isa pang OFW na si Daphne Nakalaban na natagpo ang nakalibing sa bakuran ng kanyang employer. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa man sumisikat ang araw kaninang umaga, sakit ng ulo agad ang sumalubong sa libo-libong pasahero ng LRT2 matapos maantala ng ilang oras ang biyahe ng tren dahil sa nasirang catenary wire. Ang balitang yan tinutukan ni Kyle Bulyas. Minamahal po namin pasahero sa katailan ng technical. Kasamantala po muna ang biyahe ng LRT Line 2 ay Cubao Torrento, vice versa. Maraming salamat po. Ito ang dinatna ng mga papasoksa ng estudyante at mga empleyado kaninang mag-aalas 5 ng umaga sa LRT2 Santolan Station. Pansamantala kasing nilimitahan ang biyahe ng LRT Line 2 mula Recto Station hanggang sa Cubao Station at vice versa. Ayon sa Light Rail Transit Authority, dahil ito sa nasirang catenary wire sa Santolan sa bahagi ng Pasig City, agad namang inimbestigahan ng LRTA at inayos ang nasirang kable ng linya. Makalipas ngang halos 3 oras na pagkaantala ng biyahe ng tren mula Antipolo Station patungong Araneta Center, Cubao, naibalik na sa normal ang operasyon ng LRT2. Ayon naman kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, aabot sa 34,000 mga pasahero ang naapektuhan ng pagkaantala sa biyahe ng tren. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatatanggalan naman ng lisensya sa Korte Suprema bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang madugong war on drugs na nagresulta ng extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. Git pa ng mga pamilya ng biktima, matagal nang binabastos ni dating Pangulong Duterte ang batas ng bansa. Magbabalita si Boy Gonzales. Pinatatanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema ng mga pamilya ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings. Ayon kay Atty. Vicente Jaime o BJ Topacio, mataas ang pamantayan ng ethics sa mga abogado at nakita naman noong nagdaang administrasyon ang lantarang pamabastos at pambubuli ni Duterte. Sabi ni Atty. Topacio na walang karapatan ang dating Pangulo na maging abogado nang ipakita nito kung
kung paano niya hindi sundin at i-shortcut ang mga proseso at baliwalain ang mga batas sa bansa. Si Topacio ay anak ng dalawang PISA consultant na pinaslang noong administrasyon ni Duterte. Kasama niya ang nasa 16 pa mga complainant na sina Rosenda Lemita na anak na si Ana Maris at manugang na si Ariel Evangelista ay napatay sa Bloody Sunday police raid na si Leon Porquia, anak ng pinaslang na Bayan Muna. Panay coordinator na si Jory Porquia, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na sina dating Bayan Muna, Representative sa Turo Campo. Ayon naman kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, sinusuportahan nila ang inisyatiba bilang bahagi ng pagsikap na panagutin si Duterte sa mga paglabag sa karapatang pantao at mamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tila mabilis nagbago ang ihip ng hangin sa Kamara matapos ibunyag ng isang kongresista na dumarami umano ang mga nagdadalawang isip na ituloy pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gahol na raw kasi sa oras at simula na rin ng election period. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Dahil gahol na sa panahon, ilang mga kongresista umano ang malamig na suportahan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, base sa legislative calendar, 10 session days na lamang ang natitira sa sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa Pebrero anya, simula na ang kampanya para sa 2025 midterm elections, kaya hindi na prioridad ng mga kongresista ang pagsusulong pa ng impeachment. Sabi ni Abante, hanggang sa ngayon anya, hindi pa rin na itatransmit ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints sa tanggapan naman ni House Speaker Martin Romualdez. Sa rules, hindi pa makakilos ang House Committee on Rules para i-transmit sa House Committee on Justice kung hindi pa ito na i-refer ng tanggapan ng House Speaker. Nilinaw ni Abante na walang lumalapit sa kanya para isulong ang ika-4 na impeachment complaint. Taliwas ito sa sinabi naman ni Velasco na baka daw meron pang magsampa na ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na linggo. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kapit lang po sa mga motorista. Nakaamba na naman ang malakihang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, 1 peso and 35 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina, habang posible namang maglaro sa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, halos 3 piso, at 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Sabi ni Romero, bunsod ng panibagong ipinataw na sanksyon ng Amerika at United Kingdom sa langis ng Russia na isa sa world's largest oil producer. Nangako ang Department of Social Welfare and Development na tutulungan ang batang sampagita vendor na sinaktan ng isang CQ sa harap ng isang mall sa Mandaluyong. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, inatasan na niya ang kanilang field office sa NCR para sa agarang tulong kabilang ang pagbibigay ng psychosocial support. Nagsagawa na rin anya sila ng case management para makakuha ng impormasyon tungkol sa bata at sa pamilya nito. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na posible ang case referral sakaling naisin ng pamilya nito na magsampa ng kaso. Meron po tayong tinatawag na case referral pathway na kung saan pwede po natin itulungan, i-refer doon sa appropriate offices para po ma-pursue yung gusto nilang mangyari. So,
Sa mundo ng sports, mapapabilang ang pangalan ni first ever Filipino Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz sa Hall of Fame ng Philippine Sports Writers Association. Yan ay dahil sa kasaysayan at karangalang ibinigay ng 33-year-old athlete sa bansa sa kanyang pagsabak sa malalaking international competitions, kabilang na ang prestihiyosong Summer Games. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Sa kada buhat at pagsabak sa iba't ibang international competition, walang duda ang karangalang na iuwi ni first ever Filipino Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa Pilipinas. Kaya naman sa gaganaping Philippine Sports Writers Association Annual Awards sa January 27, mapapabilang ang pangalan ng 33-year-old weightlifter sa Hall of Fame. 2016 Rio Olympics nang makuha ni Diaz ang kanyang unang medalya sa Summer Games nang magdapos sa silver. At noong 2020 Olympics sa Tokyo, Japan, dito na gumawa ng kasaysayan si Hidilyn matapos basagin ng ilang dekadang pagkauhaw ng Pilipinas sa gintong medalya. Ilang malalaking international competitions din ang dinumina ng atleta para makamit ang Hall of Fame. Magugunitang hinirang ang tubong Zamboanga na si Diaz bilang PSA Athlete of the Year noong 2016, 2018, 2021 at 2022. At ngayon, mapapabilang na ang kanyang pangalan sa listahan kasama sina 8th Division Boxing Champ Manny Pacquiao, world-class bowlers Paeng Nepomuceno at Bongku, chess grandmaster Eugene Torre, pool icon Efren Bata Reyes, late FIDE President Florencio Campamanes, at ang late trackster na si Lydia De Vega. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Oras ng trabaho sa gobyerno. Panahon na nga bang ibalik sa alas 7 ng umaga? Sa MBC TV Global, Israel nagsagawa ng airstrike ilang oras matapos i-anunsyo ang ceasefire deal. 10 patay. Sa Showbiz Spotted, Catherine Bernardo, Bini at iba pang mga Pinoy na nagwagi sa 2024 TAG Awards sa Chicago, kilalanin. At sa TNVS, Go Cashless kasama ang viral at tinaguriang G-Cashier Dog sa Nueva Ecija. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, tiniyak naman ng Agriculture Department o DA at ng Metro Manila Council na hindi mababahiran ng anumang political gimmicks ang pagpasok ng NFA rice sa mga merkado sa Metro Manila. Ito'y kahit pwede itong gawing ayuda, depende sa diskarte ng alkalde. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Edniel Parosa. Suportado ng Metro Manila Council ang pagpapalawig ng Rice for All program ng Department of Agriculture sa mga pamilihan, gayon din ang planong pagbibenta ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Pagtitiyak ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, hindi mapupolitikang natunong hakbang kahit kasabay nito ang panahon ng halalan ngayong taon. Yes, Edniel, nais kong banggitin na number one, kami naman po nagpapasalamat sa Department of Agriculture sapagkat magkakaroon tayo ng pagkakataon na may bahagi ang programang ito sa ating mga mamamayan. Yung sinasabing baka ma-politicize siya, I don't think any of the mayors in Metro Manila will do that. Target kasi ni DA Secretary Francisco Chularal Jr. Nasimulan ang pagbibenta ng NFA rice sa mga LGU tanggapan ng gobyerno sa Pebrero sa layong maibahagi ito ng mga opisyal ng mura sa kanilang mga nasasakupan. Pero nang ating tanungin kung required ba ang LGUs na ibenta rin ang mabibiling NFA rice, kinumpirma ni Laurel na hindi ito sakop ng panuntunan. Ibig sabihin, maaaring ibigay bilang ayuda o libre ang NFA rice, depende sa magiging diskarte ng mga alkalde. Pagdistansya ng kalihim, ginagawa lamang ng DA ang mandato nitong ilabas ang buffer stock ng NFA at malayo ito sa politika. No, this is nothing political about this. This is something that we need to do as DA. Thank you. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pabor daw ang marami sa ating mga kababayang manggagawa na paagahin ang pasok ng kanilang mga trabaho. Alinsunod sa panukala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ibalik sa alas 7 ng umaga ang simula ng office hours sa mga sangay ng gobyerno. Ang mga detalye alamin sa report ni Edwin Duque. Mayoriya sa mga pumapasok sa trabaho ang pabor sa mas maagang pasok sa kanilang trabaho alinsunod sa panukala ng MMDA na gawing alas 7 ng umaga. Ang pasok at alas 4 naman ng hapon ang uwian mula sa regular na oras ng pasok. Matandang hiniling ng MMDA na paagahin pa rin ang pasok sa trabaho ng mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa proposal ng MMDA, nakasaad na ang pasok sa Metro Manila ng mga kawanin ng gobyerno ay dapat gawin ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay mula sa kasalukuyang oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Naniniwala naman ang MMDA na sa pamagitan nito ay maibsan pang lalo ang problema sa matinding traffic sa National Capital Region. Pabor kami dyan dahil maiiwas sa trapiko dahil ang Metro Manila ngayon ay sobra na congested na. Paliwanag naman ng MMDA na naging epektibong solusyon sa traffic mula pa noong May 2024 ang pag-adjust sa pasok ng trabaho ng mga empleyado sa lokal na government o gobyerno na una nang ginawang alas 7 hanggang alas 4 ng hapon. Higit parehas lang din ang sitwasyon. Gawa ng 7, didagsa pa rin yung mga tao. Kung alas 8, ganun din yun. O pag uwian, ganun pa rin, rush hour pa rin yun. Dagdag pa ng MMDA sa kanilang report, bumilis ng 20.7% ang traffic speed sa mga lansangan sa Metro Manila, lalo na malapit sa mga munisipyo mula ng paagahin ang pasok ng mga manggagawa at mga LGUs. Mas gusto ko yung mas maaga kasi para yung mga batang nag-aaral hindi nasasabay sa mga paglabas ng empleyado. Samantala sa pulong naman ng Metro Manila Council, nagpahayag naman ng suporta sina San Juan Mayor Francis Tolindao Zamora at Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano sa pamukhahi ng MMDA. Para sa MBC TV Network News, ako si Aris 23. Edwin Duque nagulat sa Lisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, nagkilos protesta naman ang mga driver at operator na pinagbawalang bumiyahe ng kanilang terminal operator sa Quezon City. Ang balitang yan tinutukan ni Val Gonzalez. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga driver at operator ng UB Express Transport Service sa harap ng kanilang terminal sa Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Ito'y matapos na pagbawalan ng kanilang terminal operator ang pagbiyahe ng 37 mula sa 63 mga unit ng kanilang korporasyon o kooperatiba nang wala umanong sapat na dahilan. Ayon kina Ronald Iglesias at Mike Ang tumatayong leader ng nagpoprotestang miyembro ng Sauyo Transport Corporation, mistulang isang family corporation na ang itinayo nilang transport cooperative bilang pagtalima sa consolidation na bahagi ng Transport Modernization Program. Imbis aniya na dapat ay pinamamahalaan ng nagkakaisang grupo ang korporasyon, pero lumalabas ngayon na kontrolado na lamang ng iisang tao sa pamamagitan ng kanilang chairman na si Manuel Cruz. Kabilang sa inaalmahan ng grupo ang pinapipirmahang kasunduan na ginawa ni Cruz na may kinalaman sa usapin ng membership fee, mga penalties at iba pa. Partikular na ang nasa Article 5 na may kinalaman sa hatian ng kita. Ayon kay Ronald Iglesias, 30% na ng kita ng korporasyon ang gustong maging share ng kanilang chairman na si Cruz. Ang korporasyon na inaasahan namin, grupo kami magiging owner ng korporasyong itatayo. Pero nung lumabas na po yung papel ng korporasyon, family corporation na, protected pa ng SEC. So kailangan namin ng voice, kailangan namin manalify yan. Ang gusto po ng management ng corporation ay umalis lang kami. Pag umalis po kami, di happy siya. Ang gusto sana namin, mabawi namin tong terminal namin. Kasi terminal naman na pinagsama-samang, hindi naman po magiging corporation pero pagkulang ang unit eh. Ang dami namin nagbuo dito, 37 units po kami. Ang 37 mga member drivers at operators na umaalma at hindi lumagda sa kasunduan ay hindi pinapabiyahe
kaya't walang maiuuwing kita sa araw-araw. Bukod sa kanilang hanap buhay ay nag-aalala ang mga nagkikilos protesta dahil ang mas naaapektuhan nila dito ay ang halos 8,000 sumasakay na pasahero kada araw na bumibiyahe patungo ng Cubao at Monumento. Kahapon ay naghain na ng reklamo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga miyembro ng korporasyon, kaya't umaasa sila na aaksyon ng patas dito ang LTFRB. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, magbaon ng payong dahil magpapaulan ng shear line sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Asahan ng mahina hanggang sa minsang malalakas na ulan sa buong Kabikulan, Calabarzon, maliban sa Cavite at Batangas, gayon din sa Marinduque at Oriental Mindoro. Magdadala rin ng mahihinang ulan ang hanging amihan sa bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region at Aurora Province. Samantala, asahan naman ang maaliwalas at bahagyang mainit na panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao dahil sa mainit na easterlies. Gayunman, may dala rin itong tsansa ng thunderstorm sa Eastern Samar, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Dito sa Metro Manila, asahan din ang maaliwalas na panahon sa halos buong maghapon. Sa pagtanya ng Pag-asa, patuloy na magpapaulan ang shear line sa Eastern Luzon hanggang sa Lunes, habang simula sa Linggo ay magpapaulan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Samantala, natuntun na ang babae sa viral video na itinaboy ng isang security guard habang nagtitinda ng sampagita dyan po sa EDSA. Maghahatid ng balitang yan si Edniel Parosa. Edniel, estudyante nga ba at miyembro ng sindikato itong babae? Joel at Karen, nakilala na ng pulisya itong babaeng estudyanteng itinaboy ng security guard habang nagbebenta ng sampagita sa harap ng isang mall sa EDSA, Mandaluyong. Matapos mag-viral ang pagsira sa itinitinda ng babaeng akmapang sinaktan ng CQ, natuntun siya ng Mandaluyong City Police sa bahagi ng Baisa sa Quezon City. Ayon sa Chief of Police ng Mandaluyong na si Police Colonel Mary Grace Madayag, isang scholar sa pribadong paaralan sa Baynila, ang 18 anyos na dalagang rumaraket para may maipantustos. Kwento ni Madayag sa reporters, nagtitinda lamang ng prutas sa mga magulang na mag-aaral at kadedemolish lang din ang kanilang naunang tirahan ang mangyari. Itong nasa viral video. Ginawa ni Madayag yung pahayag para na rin pabulaaran ng mga ugong na ginagamit ng sindikato ang babaeng isa palang lehitimong medtech student. Pakinggan natin si Colonel Madayag. Isa-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela. Dahil po, kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Kapatid sa hepe ng Mandaluyong Police na Disyembre 17 pa pala nakuna ng video ng pagkatalo ng babae at ng CQ, pero muli itong inilutang sa social media ngayong buwan ng Enero. Naura ng sinibak ng SM Mega Mall itong kanilang security guard habang iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police bilang regulating body sa mga security agency ang nangyaring insidente. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mababayaran na nila ang mga unpaid at denied claims sa kanila ng iba't ibang medical institutions. Ayon sa pamunuan nito, natanggap na nila ang go signal na maglabas ng pondo na naantala dahil sa issue sa mga dokumento. Magbabalita dyan si Raymond Dadbas. Muling nangako ang pamunuan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na mababayaran ng mga ospital at iba pang mga medical institution na may claims sa kanila. Sa hearing ng Senate Committee on Health and Demography na pinamunuan ni Senador Christopher Bongo, tiniyak ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr.
nababayaran na nilang mga ospital na unang na-deny ang claims sa PhilHealth. Ito'y matapos nilang matanggap ang go signal ng Office of the Government Corporate Council o OGCC na maaari nang bayaran ang mga unpaid at na-deny na claims. Karamihan umano ng mga ito ay dahil lamang sa late submission ng mga dokumento. Dahil batay sa panuntunan na sinusunod ng PhilHealth ay dapat maisumiti ang claim sa loob ng 60 araw. Ayon sa kinatawan ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, 4 hanggang 6 na bilyong piso ang utang sa kanila ng PhilHealth mula 2020 hanggang 2023. Hindi umano malinaw sa kanila ang dahilan ng delay o hindi pagbabayad sa claim dahil very general ang batayan. Ngunit sa panig ni PhilHealth Senior Vice President at Spokesperson Dr. Israel Pargas, nasa 10 bilyong piso ang hinahabol na claim sa PhilHealth ng mga miyembro ng PHAPI at ng mga ospital ng gobyerno. Payo sa mga na-deny ang claims ay magsumiti ng motion for reconsideration. Kung makita umunong may batayan na dahilan ay mababayaran ng mga ito sa loob ng 60 araw. Ilan sa mga binanggit na dahilan ng PhilHealth para tanggapin nila ang apila ay dahil sa mga naranasang bagyo at iba pang mga emergency. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang oras pa lamang matapos ang pag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza, Palestine, tila may pahabol pang pag-atake na isinagawa ang Israel na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 10 individual, kabilang na ang mga inosenteng bata. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Gaza, Palestine. Ilang oras matapos na naging ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas, may pahabol pang airstrike na isinagawa ng Israel sa Gaza. Hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga nasawi, kabilang na ang mga inosenteng bata. Nangyari ang pag-atake habang nagdiriwang ang ilang residente hinggil sa napagkasundo ang ceasefire deal sa lugar. Inaasahan namang magsisimula ang botohan ng ceasefire agreement bukas at may patutupad simula sa susunod na linggo. Samantala, ilang oras rin matapos ang pag-anunsyo na ceasefire deal, nagbigay na rin ng kanyang farewell address si outgoing United States President Joe Biden. Isa sa mga naging sentro ng kanyang mensahe ay ang babala laban sa pag-usbong na oligarkiya at ang tech-industrial complex na maaaring lumabag sa karapatan ng mamamayan at maging banta sa kanilang demokrasya. Habang nakatakdang ganapin sa susunod na linggo ang inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump para sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa iba pang balita, mahigit 3,000 residente sa Indonesia ang inilikas matapos sumabog ang Mount Ibu na matatagpuan sa eastern island ng Halmahera. Ayon sa mga otoridad, nagpakawala ng makapal na abo ang bulkan na aabot sa 4 kilometro, sapat para mailagay sa peligro ang buhay ng mga residente. Wala pa namang napaulat na nasawi o naging pinsala dulot ng pagsabog ng naturang bulkan. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ang listahan ng mga nagwagi sa 2024 TAG Victorious Awards Chicago. Kung sino-sino ang itinanghal na Male and Female Celebrity of the Year, P-Pop Stars of the Year, Music Icon of the Year, gayon din ang Best Love Team, kilalanin sa Showbiz Report na ito. Nagdingning na naman ang husay ng ilang Pinoy celebs sa taon ng TAG Victorious Awards Chicago. Gaya ng Hello Love Again stars sa sina Alden Richards at Catherine Bernardo na kinilalang Male and Female Celebrity of the Year. Muli na namang napasa kamay ng Don Bell o Donnie Pangilinan at Bel Mariano ang titulong Best Love Team na sinundan ng Kim Pao o Kim Chu at Paula Avellino na Silver Champion sa naturang kategorya. Kung Best Actress for Film naman ang pag-uusapan, si Marian Rivera ang nagwagi para sa kanyang pagganap sa Balota. Habang Best Actor ang Thai star na si Win Metawin para sa pinagbidahan nilang Under Parallel Sky si Janela Salvador. Pagdating naman sa music, itinanghal na Music Icon of the Year si Asia Songbird Regine Velasquez. At sa mundo ng P-Pop, ang Nation's Girl Group BNE ang Gold Champion.
na sinundan ng P-Pop Kings SB19, habang bronze champion naman for P-Pop Stars of the Year ang global pop group Horizon. Ang taunang Tag Awards ay inorganisa ng Filipino-American community sa Chicago. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Isang lalaki arestado matapos tangkang magpuslit ng isang Visayan leopard sa Bacolod. Sa MBC TV Sports, Cassie Dongallo at iba pang volleyball players ng UE nakahanap ng bagong tahanan sa Katipunan. At sa Showbiz Spotted, pagbabalik eksena ni Maris Racal matapos madawit sa kontrobersiya, sinabayan ng isang perpektong kanta. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng isang dating kapitan matapos gawing drug den sa Maguindanao del Sur. Yan at ang iba pang mga rumarapitong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Mindanao. Ni-raid ng Joint Elements sa pangunguna ng Raja Buayan PNP ang pamamahay ng dating barangay chairman ng Barangay Pitsandawan, Raja Buayan, Maguindanao del Sur na si Andari Maulana, na di manoy ginagawang drug den ang pamamahay nito. Sa nasabing raid, caught in the act ang former barangay chairman kasabang 4 katao na kinilalang sina Hasan Tatak, Ali Enggo, Dato Ali Andang at Abu Sama Enggo, na ayon sa Raja Buayan PNP ay may mga records ng iba't ibang illegal na gawain sa lugar. Na-recover ang ilang drug paraphernalia sa loob at ilang sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, sa bayan pa rin ng Raja Buayan, sa katabing barangay ng Gaunan, isang lalaki naman na residente ng Coronadal, South Cotabato ang binaril patay at tinangay ang motorsiklo nito ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Para sa MBC Network News, RH19, June de Macuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang umano'y wildlife trafficker matapos nakuha ang Visayan leopard sa Bredco Port, Barangay 10, lungsod ng Bacolod. Ang naaresto kinilala na si Roger Torre, 38 anyos, residente ng lungsod ng Pasay, Manila. Ayon kay Police Captain Rinaldo Baudin, hepe ng Bacolod City Maritime Police Station, sa tulong at informasyon na naibigay sa kanila mula sa isang concerned citizen, na recover kay Torre ang 5 mga Visayan leopards. Dagdag pa ni Baudin ang mga wildlife species mula sa Mabinay Negros Oriental at dadalhin sana sa Manila sakay ng Nissan van. Ang mga na-recover na Visayan leopards ang nasa DNR sa lungsod ng Bago, habang si Torre ang nasa kustodiya ng Bacolod City Maritime Police Station at maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9147 o Wildlife Conservation and Protection Act. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahapon, Enero 16, 2025, matagumpay na isinagawa ng Maribeles PNP Tracker Team ang isang police operation para sa Service of Warrant of Arrest sa Barangay Mountain View, Maribeles, Bataan. Sa nasabing operasyon, na aresto ang isang individual na may kasong attempted homicide na may inirekomendang piyasa na 200,000 piso. Pinuri ni Police Colonel Paber Zaytria, Provincial Director, ang tagumpay ng operasyon at ang pagkaka-aresto ng nasabing wanted person. Aniya, ito ay bunga ng masusing intelligence work, maayos na koordinasyon at dedikasyon ng mga miyembro ng kapulisan. Patuloy na pinaiigting ng Bataan PNP ang kanilang pagsisikap na hanapin at hulihin ang mga wanted na individual upang mapanagot ang mga ito sa kanilang mga nagawang krimen at mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Madalas nang gawin ng marami sa atin ang cashless payment. Pero kung ang iba ay pumupunta pa sa counter para ma-scan ang QR code, ibahin ninyo ang paandar ng isang kainan sa Nueva Ecija dahil isang rescue dog o ang kanilang G-Cashier dog na ang kusang lumalapit sa kung nais ninyo ang cashless payment. Ang pangalan ng nakakatuwang aso na kinaaliwan ng mga netizens, alamin sa report ni Dustin Bayog. Cuteness overload ang hatid ng asong ito sa isang post ng kainan na Tikia Garden Bistro sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Ang aso kasi ay ang bagong cashier ng kainan para sa mga customer na nais magbayad sa pamamagitan ng cashless transaction. Meet Popoy, their new G-Cashier dog. Ayon sa post ng kainan, tawagin lamang ang pangalan ni Popoy para sa mga nais magbayad sa kanila gamit ang mobile wallet app na GCash. Paninigurado na may-ari na mabait sa tao si Popoy kahit madalas ay lagi lamang itong natutulog. Ang naturang post ay pinusuan ng netizens na umabot na sa 91,000 reactions at 30,000 shares. Hindi rin mapigilan mag-comment ang ibang netizens lalo na sa cuteness na hatid ni Popoy. Habang ang ilan ay nakyutan, napansin ng netizens sa captions ang tila favorite tip daw ni Popoy ay buto ng crispy pata. Kaya nagbigay paalala naman ang ilang netizens sa may-ari o sa maaari maging customer nito na iwasa magbigay ng buto kay Popoy dahil nakasasama ito sa kalusugan ng mga aso. At sa halip daw na buto ay suggestion naman ng ilan ay dog treats na lang ang ibigay kay Popoy. Samantalang isang rescued epileptic dog si Popoy na ayon sa kainan ay kalating taon na siya nagsasanay upang makaupo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng volleyball, mula red jerseys, maroon shirts na ang susuotin ng former UE rookie star na si Cassie Dongallo kasama ang tatlong iba pang mga manlalaro. Sa anunsyo kasi ng University of the Philippines o UP, opisyal nang lumipat ang 4 sa Fighting Maroons at inaasahang maglalaro sa Season 88. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Kumpirmado na ang paglipat ng former rookie volleyball star ng University of the East na si Cassie Dongallo para maglaro sa University of the Philippines. Sa anunsyo ng UP noong Miyerkules, maliban sa record holder para sa most points bilang rookie sa UAAP na si Dongallo, magsusuot na rin ng maroon jerseys ang setter na si Kizzy Madriaga, Jelay Gajero at Janalyn Umayam. Pero base sa bagong rule ng UAAP ngayong season, kailangan munang dumaan sa 1-year residency ng 4. Kaya naman sa Season 88 pa makikita sa aksyon ng mga ito na ang ibig sabihin, mayroon na lamang silang 2 seasons eligibility sa Fighting Maroons. Ang paglipat ni Dongallo ay inanunsyo isang buwan matapos umalis ang UE head coach ng Lady Warriors na si Dr. Obet Vital. Sa ngayon, bahagi na rin si Vital ng women's volleyball program ng UP bilang assistant head coach ni Coach Benson Bokbok. Magugunitang noong 2017, hindi na muling nakatapak pa sa Final Four ang UP pagdating sa women's volleyball. At sa nagdaang season, isang 1-win campaign ang naitala ng kupunan na nakuha nila sa laban kontra UE. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang buwan nang nakalipas mula nang mainit na pinag-usapan ang pumutok na issue sa pagitan ni Maris Racal, Anthony Jennings at non-showbiz ex-girlfriend ng aktor. At ngayon nagparamdam na ulit ang actress-singer sa online world, bida ang kanyang new song. Narito ang report ni Showbiz Angel. Perpektong tao! Iyan ang pamagat ng kantang inilabas ni Maris Racal higit isang buwan matapos ang kinasangkutan nitong kontrobersiya. Ang cover art ng kanyang new single, tila hangos sa pinagdaanan noong nakaraang buwan kung saan naging laman ito ng mga pahayagan. Kapansin-pansin din ang date na inilagay sa ginawang dyaryo na December 3, 2024. Matatandaan na ito ang petsa kung kailan inilabas sa social media ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva ang mga screenshot ng intimate convos ng aktor at ni Maris na pinagpiestahan online.
Ayon naman sa actress-singer, nabuo ang kantang Perpektong Tao mula sa kanyang journey through pain, regret, and courage to seek forgiveness. Magsilbihan niya itong paalala na sa kahit na pinakamadilim na yugto ng buhay, may mahanap na liwanag. Magunita na kamakailan lang, muli nang nasilayan ng publiko sina Anthony at Maris na magkasama sa isang mall show para sa series na Incognito. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuval Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.